Sinabi ni Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga Pariseo at mga Eskriba kay Jesus, ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin. Gayon din ang alagad ng mga Pariseo. Ngunit, ang mga alagad mo'y patuloy ng pagkain at pag-inom. Sumagot si Jesus, pag-aayunuhin ba ninyo ang mga panauhin sa kasalan, samantalang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinghaga, walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpis sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang balat, matatapon ang alak at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang balat dapat ilagay ang bagong alak. At walang makakagustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng inimbak, sapagkat sasabihin niya, masarap ang inimbak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin ho natin ang mga katabi natin, good afternoon. At mga kapatid, tayo po ay nasa unang biyernes ng bagong buwan. Bigyan natin ng palakpak ng papurit, pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mas malakas sa palakpak para sa Kanya. Sabihin natin ng malakas, we love you, Lord. At yung palakpak na yon ay sing-init ng pag-ibig ng bawat deboto. Dahil ang bawat isang nandito ngayon ay hindi lang nakahandang humingi, hindi lang nakahandang mag-thank you, kundi nakahandang mag-I love you. Amen? Alam nyo, unang biyernes ng bagong buwan. At hindi lang basta bagong buwan, September. September. Ang hinihintay ng lahat pero kaunti pong paalala. Huwag kalilimutan, ang sabi nila ng buong mundo, ang Pilipinas, ang Pilipino, ang may pinakamaaga at pinakamahabang Pasko. Pero huwag kalilimutan sa liturhiya, hindi pa. Wala pa nga yung araw ng mga patay. Wala pa yung araw ng buwan ng Santo Rosario. Pero siyempre ngayong September, sa darating na linggo, wag nating kalilimutan, isang mahalagang bagay, pagdiriwang sa buhay ng Poong Nazareno ay ang kaarawan ng kanyang ina. Birthday ni Mama Mary, September 8. Palakpakan din natin ang ating mahal na ina. At sabihin ng malakas, we love you, Mama Mary. Hindi pwedeng paghiwalayin yon. Kung mahal mo ang anak, dapat mahal mo rin ang ina. Kung mahal mo ang ina, dapat mahal mo rin ang anak. Hindi pwedeng paghiwalayin.
Ang pag-ibig, katulad ng sinabi ni Kristo, ang pag-ibig sa Ama at ang pag-ibig ng anak ang siyang dahilan kung bakit meron tayong kaligtasan. Kaya anong nabubuo sa pagitan ng dalawang taong nagmamahalan? Kaligtasan. Ano ang dinudulot? Ano ang bunga ng pagmamahalan ng tao? Kaligtasan. Kaya kapag binigyan natin ng lugar, ng puwang, ang galit sa pagitan ninyong mag-asawa, magkapatid, magnanay, magkaibigan, magkatrabaho, siguradong walang mapapalang maganda. Hindi kaligtasan, kasiraan ang ibubunga nito. Kasiraan. Kaya pag-ibig ang tatalo. Pag-ibig ang mananalo. At mga kapatid, yun din ang ginawa ni Maria sa kanyang anak na si Jesus. Ngayong bagong buwan na naman tayo, September, huwag kalilimutan, sa liturhiya, hindi pa. Pero sa diwa, tayong mga Pilipino, pag pumasok ang bare months, aminin natin, kahit maraming problema, kahit maraming hirap, kahit may talo-talo, may away-away, kahit papano, biglang pumapasok sa isip at puso natin, magpapasko na. Alam nyo kung makakatulong sa atin, para medyo mabawasan yung galit, yung away-away, and then salamat sa Diyos. Kung makakatulong sa atin ang damdamin, ang diwang ito, para maniwala tayo araw-araw na pwede pa rin may mabago at pwedeng magkaroon ng bago. You know, every day we live our life believing, trusting that something new, something better can happen and can come to you. Amen? Araw-araw, dapat naniniwala tayo na kung may hindi maganda at tamang nangyari kahapon, pwedeng baguhin yan ng Panginoon ngayon. Pwedeng may bagong magandang mangyari ngayon. Kaya ngayong bagong buwan, ang tanong, sa'yo, may mabago naman. Bago na ang buwan, sa'yo kaya, may mababago man. Pwede ho ba mga kapatid, sabihin niyo po sa katabi ninyo, hindi ka pa rin nagbabago. Bakit parang ayaw ninyo sabihin, una, Father, hindi ko kakilala ito. At pangalawa, Father, baka mag-away kami. Ulitin natin ng malakas, hindi ka pa rin nagbabago. Itaas ang kanang kamay. Lahat tayo, lahat. Ang hindi magtaas ng kanang kamay, masakit ang kanang kamay. Taas ang kanang kamay, tapos tapikin ng kaliwa, balikat. Sabihin nyo na malakas, hindi ka pa rin nagbabago. Alam nyo, depende yan, ano? Kayo ba, kailan kayo huling nakarinig? Kailan kayo huling sinabihan na, alam mo, hindi ka pa rin nagbabago? Ano ba ang kadugtong niyan? Dalawa ang pwedeng maging kadugtong. Hindi ka pa rin nagbabago. Dahil, masungit ka pa rin. Ang tagal-tagal mo na sa simbahan. Masungit ka pa rin. Hindi ka pa rin nagbabago. Mayabang ka pa rin. Hindi ka pa rin nagbabago. Bata pa lang tayo, sinungaling ka pa rin. Madamot ka pa rin. Pero merong isa. Pag sinabi nilang, hindi ka pa rin nagbabago, kahit mayaman ka na, matulungin ka pa rin. Hindi ka pa rin nagbabago. Kahit na ikaw na ang nasa itaas, mapagpasensya ka pa rin. Hindi ka pa rin nagbabago. Alam niyo, may ganyan akong kaibigan. Hindi siya nakatapos ng pag-aaral ni ng elementarya. Ang yaman niya ngayon. Nakakatuwa lang makita siya, hindi niya alam milyonarya na siya. Sabi nga nila, hindi laging money matters. Manner matters. Hindi ka pa rin nagbabago. Kaya kapag sinabihan ka ng hindi ka pa rin nagbabago, minsan, hindi minsan, pag-isipan mo, pakinggan mo rin. Sila ba ay masaya o dismaya dahil walang nabago sa'yo? Sila kaya ay masaya o nadismaya sa pagbabago mo? Alam niyo mga kapatid, kung babalikan po natin ang kwento ng ating Pong Jesus Nazareno sa kanyang pagdating sa mundo, ilang buwan na lang,
pagdiriwang ulit natin ang unang pagdating ng Panginoon, the first coming, incarnation, ang Pasko ng pagsilang. At ano ang dahilan ng kanyang pagsilang? Ano ang dahilan ng Panginoon sa kanyang pagdating sa mundo? Isa lang, kaligtasan. The only reason for the incarnation is man's salvation. Yun ang daladala niya, ang pagliligtas sa tao. Pero mga kapatid, hindi lang yun. Meron pang ibang dala ang Panginoon sa mundong ito. Pagpapagaling, pagpapalaya, pagpapakain, yan ang dala ng Panginoong Hesukristo sa mundo. Pero meron pa siyang isang dala na hindi kaya at mukhang hindi gustong tanggapin ng mga tao noon, lalo na ng mga eskriba at pariseyo. At ano pa po yun? Pagbabago. Yan ang mukhang hindi nila kayang tanggapin. Dahil nang dumating si Kristo, hindi lang pagpapagaling, hindi lang pagpapatawad ang ginawa niya, pagbabago rin. Marami siyang binago sa buhay ng tao. Marami siyang ibinigay, ipinakitang halimbawa sa salita at gawa. Kaya nga lagi siyang binabantayan. Lagi siyang sinusubaybayan ng kanyang mga kalaban. At hindi lang siya, pati yung mga alagad niya. Kaya nga mga kapatid, real talk tayo sa totoong buhay, minsan hindi lang naman ikaw eh. Minsan pati mga taong malalapit sa iyo, dinadamay ng mga taong ayaw sa iyo. Mapapansin niyo po yan. Pati yung mga taong malapit sa iyo, inaaway din ng mga taong ayaw sa iyo. Amen? Bakit? Sabi ng mga eskriba at pariseyo, bakit hindi sila naghuhugas ng kamay? Bakit hindi sila nag-aayuno? Bakit hindi sila nagdadasal? Laging binabantayan. Sabi nga nung aking nabasa, kasi nakikita na sila kasi matapang na sila ngayon na sumusunod sa pagbabago ni Kristo. Asahan mo yan. Sabi nga nung nabasa ko, pag maraming nakakaalam, maraming nakikialam. Pag marami nang nakakaalam, marami nang nakikialam. At asahan mo yan. Kapag pinili mo na ang pagbabago, marami nang mata, dila at tengang nakabantay sa iyo. Ano naman yung nangyayari doon sa mga taong yon? Makinig po kayo. Akala nyo kayo ang biktima, huwag nyong piliing maging biktima. Sila sa huli ang kawawa. Tignan ninyo na, hindi sila matahimik. Hindi sila mapakali. Lagi nilang iniisip saan kaya siya magpupunta, ano kayang gagawin niya. Ayaw sa'yo, pero maraming oras para pakialaman ang ginagawa mo. Ganun ang ginagawa nila kay Kristo. Hindi sila pinatahimik ng mga bagong aral, turo, at pamamaraan ni Kristo. Ang problema mga kapatid, alam niyo kung bakit siguro sila nahihirapan? Dahil mali yung kanilang lalagyan na sinasabi sa ebanghelyo natin ngayon. Ano ang sabi ng huling bahagi ng ebanghelyo? Hindi pwedeng ilagay ang bagong alak sa lumang sisidlan. Papuputukin nito yung lalagyan. Dapat bagong lalagyan sa bagong alak. Ano yung lalagyan tinutukoy ni Kristo dito? Ang puso ng tao. Kaya kapag may dumating na mga bagong aral, mabuti at tamang aral, hindi mo matanggap sapagkat matigas, sarado ang iyong puso. Kaya nga mga kapatid, alam nyo araw-araw, ito kinakanta to ng mga charismatic groups din, lalo na sigurado ko dito marami sa inyo nakarinig na ng kantang ito na magandang araw-araw tuwing umaga, dinadasal natin. Change my heart, O God. Change my heart, O God. Panginoon, baguhin mo ang puso ko. Kailangan sa umaga, isama mo yan sa mga panalangin.
Kasi baka kagabi, nung natulog ka, ang puso mo ay punong-puno ng galit dahil marami kang nakaaway kahapon. Baka yung puso mo kagabi, punong-puno ng panghihinayang at pagsisisi dahil ang dami mong pinalampas na pagkakataon. Baka yung puso mo kagabi ay mahinang-mahina dahil ang dami mong nagawang pagkakamali na naman. Kaya tuwing umaga, ang dasal, Panginoon, baguhin mo ang puso ko. Alam nyo, kahit na ang sweet pakinggan sa mga kinakasal, lalo na sa mga nagliligawan, lalo na sa mga magpo-propose, lalo na sweet pakinggan. Alam mo, binago mo ako. Sigurado. Mga kapatid, hindi natin trabahong baguhin ang bawat isa. Hindi mo project ang buhay ng iba. Ang Diyos lang ang may kayang gumawa niyan. Kaya sa pagpapatuloy ng misa natin, mga kapatid, araw-araw, bagong buwan man o hindi, huwag kang maghintay ng First Friday ulit. Dapat everyday, dasal natin, Panginoon, baguhin mo ang puso ko. Tulungan mo akong tanggapin, pagkatiwalaan, sundin ang anumang pagbabagong magmumula sa iyo, basta galing sa iyo. Pero may isa pa po akong pakiusap. Isama niyo rin sa dasal, Panginoon, ihanda mo ang puso ko kung ako man ang gagamitin mo sa pagbabago ng ibang tao. Huwag kang matakot. Huwag kang mahiya. Kung kinakailangan mo magsalita, kung kinakailangan mong may gawin para sa ikabubuti ng pagbabago ng ibang tao. Sabi ni Mother Teresa kahapon sa kanyang kapistahan, I ask the Lord not to make me successful, but faithful. Amen.